Nagbukas ang pelikula sa isang locker room ng high school, kung saan naliligo si Robbie. Kinalagkad siya ng isang gang ng mga tulisan palabas ng shower. Samantala, si Calvin ay ipinagdiriwang sa gym para sa huling pagpupulong. Ngunit ang sandali ay nag-ambala kapag dinala ng mga bully ang isang hubad na Robbie sa gym. Pinahiya siya sa harap ng lahat. Calvin at ang girlfriend niyang si Maggie. Sila lang ang hindi tumatawa. Binigay ni Calvin kay Robbie ang jacket niya para pagtakpan. At tumakbo si Robbie. Fast forward 20 taon at Calvin. Minsang bumoto na malamang na magtagumpay. Ngayon ay isang mababang antas na accountant na hindi nasisiyahan sa kanyang trabaho. Nakilala niya si Maggie ngayon ang asawa niya. Para sa tanghalian. Habang ang kanyang mga katrabaho ay nagdiriwang ng promosyon. At isa pang table. Pilit siyang ginulo ni Maggie. By talking about sa damit na balak niyang isuot. Sa kanilang 20 taon reunion. Inamin ni Calvin na ayaw niyang pumunta. Na humahantong sa pagtatalo kay Maggie. Na nararamdaman. Ininsulto sa kanyang kawalang kasiyahan sa kanilang buhay. Bumalik sa trabaho. Nag-log on si Calvin sa Facebook. At nakakita ng notification tungkol sa reunion. Nakatanggap siya ng friend request mula kay Bob Stone. Sino pala si Robbie nung high school? Nagayos sila ng pagkikita. At sa kabila ng mungkahi ni Maggie na magpayo. Pumayag si Calvin na makipagkita kay Robbie. Nang gabing iyon, nakilala ni Calvin ang isang hindi kapani-paniwalang fit na lalaki sa isang bar. Na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Bob Stone. Dating Robbie, nagulat si Calvin sa pagbabago ni Bob. At ang kanyang kakaibang pag-uugali. Inihayag ni Bob na siya ay isang federal na kontratista. Bago pa kawalan. After Bob kumbinsihin si Calvin na sunduin siya ng drinks. Sinubukan ng isang lalaki na umupo sa upuan ni Calvin. Bumalik si Bob at agresibong binugbog ang lalaki. Pinipilit silang tumakas. Bumisita sila sa dati nilang high school. Kung saan pinapawi ni Bob ang kanyang mga traumatikong karanasan. And Calvin laments kanyang kasalukuyang buhay. Kabigwang sukatin ang kanyang nakaraan. Hinihikayat ni Bob si Calvin na gawin ang kanyang maalamat na backflip. Ngunit ito ay nagiging kakilakilabot na mali. Iginiit ni Bob na hindi siya titigil hanggat hindi nagtagumpay si Calvin. Pabalik sa bahay ni Calvin. Humihingi ng tulong si Bob sa isyu ng parol. Pero hindi alam ni Calvin ang ibig sabihin ni Bob. Sinusuri ni Calvin ang account ni Bob. At nakakahanap ng milyon-milyon sa mga offshore account. Kapag nag-malfunction ang computer ni Bob, hindi niya sinasadyang na short out ito. Hiniling ni Bob na manatili sa gabi. At pumayag naman si Calvin. Kinaumagahan, nagpakita si Sia sa bahay ni Calvin. Hinahanap si Bob, na pinaghahanap dahil sa pagpatay at pagtataksil. Ipinaalam nila kay Calvin, na si Bob ay nagtataglay ng mga lihim ng estado. Balak niyang magbenta. Nalilito si Calvin. Nalaman na inilista siya ni Bob bilang isang emergency contact. Naniniwala ang mga ahente na may tinatago si Calvin. Sinubukan ni Calvin na ipaliwanag ang kanyang pagiging inosente. But Agent Harris interprets his nervousness as guilt. Hiniling niya sa kanya na patunayan na hindi siya kasali sa Bob Stone. At humiling ng sandali si Calvin para makapag-isip. In the meantime tumatawag si Maggie kay Agent Harris. Kinukumpirma ang kanilang appointment sa therapist. Nakakadagdag sa kaguluhan. Lalong nagiging hectic ang araw ni Calvin kapag tumatawag si Bob. Sinasabing may problema siya at nagtatago sa hagdanan. Hinahabol ni Sia si Bob habang pinapayuhan si Calvin na magtago. Dumating si Bob na parang siya. Nagplanong umalis si Sia. Sinubukan ni Calvin frustrated na makakuha ng mga sagot mula kay Bob. Nasa halip ay tinanggal ang korbata ni Calvin. Iniwan pa siya pero wild red Bob. Beses sa desk. At itinali ang korbata ni Calvin sa sprinkler system. Inulit ni Calvin na wala na siya. Pero simpleng sagot ni Bob. Bago sinindihan ang korbata. At idineklara na ang tanging paraan ay ang pumasok muna. Nang iabot ni Bob kay Calvin ang isang pistol na nagpanik si Calvin. Sigaw na malapit lang si Bob. At tumatakbo. Lahat ng tao sa opisina ay nakatingin kay Calvin. Habang hinahawakan siya ni Bob sa lupa. Ang pag-angkin kay Calvin ay isang bihag. Bilang ahente na ipinadala sa silid. Nagsisimula ng mag-shoot si Bob. Nag-aapoy ng magulong sigalot sa opisina. Sinubukan ni Calvin na tumakas ngunit nahuli siya sa isang mail cart. Madaling natalo ni Bob ang mga ahente. Hanggang sa ang isa ay makakuha ng mataas na kamay. At sinimulang sakalin si Bob gamit ang isang kadena. Humihingi ng tulong si Bob at si Calvin. Matapos makapulot ng baril, hindi sinasadyang nabaril ang ahente na sumasakal kay Bob. Pagpapalaya sa kanya, kapag sinubukan ng ibang ahente na arestuhin si Calvin. Pinatumba ni Bob ang ahente. Nilagay si Calvin sa mail card. At tumakbo patungo sa exit. Hinarang ni Agent Harris at iba pang ahente ang kanilang dinadaanan. Sinubukan ni Calvin na sumuko.
But Bob orchestrates at tumakas. Kapag ang mga sprinkler ay umalis, naghagis ng flash bomb si Bob at tumalon sa bintana. Kasama si Calvin. Lumapag sa isang estatwa ng bakulaw. May mga ahente pa rin ang bumaril. Wala silang choice kundi pumasok sa Uber. Tumawag si Bob. Sa Uber, inihayag ni Bob na siya ay isang tagapayo ng estado, na nagnakaw ng mga susi ng encryption. Para sa buong sistema ng mamimili sa amin. Nabalak niyang ibenta. Kung matagumpay ay hindi natin mapipigilan ang mga pag-atake. Sabi niya kay Calvin. Kailangan niya ng tulong niya. Upang malaman kung saan magaganap ang kalakalan. Sinubukan ni Calvin ang mga tuwiran kay Bob. Sinasabi sa kanya na gusto niyang umuwi. But Bob reminds him na kailangan nilang linisin ang mga pangalan nila. Since lalaki silang hinahanap. Bigo. Inakusahan ni Calvin si Bob ng pagnanakaw ng mga code. Pero itinanggi ito ni Bob. At ipinaliwanag ang ahenteng si Harris. Ay binabalangkas siya para sa pagkamatay ng kanyang kapareha. Ikinwento ni Bob na sila ng partner niyang si Phil. Ay nasa isang misyon. Ang pagsubaybay sa isang tao ay pinangalanan ng itim na badger sa isang penthouse. Naghiwalay sila. At napatay si Phil sa shootout ng elevator. Hindi siya nailigtas ni Bob. Bigla, inatake sila ng isang motorbike rider. Who hit Bob in the face gamit ang gulong ng bike. Inihagis ni Bob ang isang metal na tubo sa mga gulong ng bisikleta. Tinatanggal ang rider. Nakita ni Calvin ang pagkakataong makatakas sakay ng bike. Leaving Bob para lumaban mag-isa. Tawag ni Calvin kay Maggie. Na nagmumungkahi na magkita sila sa opisina ng therapist. Sa halip na bahay, sinusubukang kumilos ng normal. Tumungo si Calvin sa opisina ng therapist. Ngunit naharang ni Agent Harris. Ahente Harris. Sinabi kay Calvin na naniniwala siyang inosente siya. Tanong niya tungkol sa partner ni Bob. And Calvin says pinatay siya ng Black Badger. Inihayag ni Harris na si Bob talaga ang Black Badger. At kailangan ng korporasyon ni Calvin para ibenta ang mga code. Dahil si Calvin lang ang pinagkakatiwalaan ni Bob. Binibigyan niya si Calvin ng device na may button. Para hudyat ng presensya ni Bob. Ngayon, takot na sinalubong ni Calvin si Bob. Na nagpapanggap bilang isang doktor sa sesyon ng therapy. Sinubukan ni Calvin na umalis. But Maggie insist na manatili sila. Nagiging kakaiba ang therapy session. Pero nakikita ni Maggie na kailangan ito para sa kanilang kasal. Kapag sapat na si Calvin, naniniwala si Maggie. Ayaw niyang ipaglaban ang kasal nila. At lumayo. Nangako si Bob na aayusin ang mga bagay pagkatapos nilang linisin ang kanilang mga pangalan. Nagbanta si Calvin na gagamitin ang button. Ngunit hinikayat siya ni Bob na tumulong. Iginiit na nasa kanang bahagi sila. Bilang dahon ni Calvin, tulala ang tawag sa kanya ni Trevor. At ibigay ang numero ng transaksyon. Tinawag ni Harris si Calvin at pinagbantaan siya. Naghahanda na raw silang singilin si Maggie. May sabuatan. Inutusan nila siyang ihatid si Bob sa labas. At maghanda para sa kanilang pagdating. Sa labas, humihingi ng tawad si Bob sa nangyari. Si Saint Calvin lang ang kaibigan niya. Ibinagsak ni Calvin ang bombang sinabi niya kay Harris. Kung nasaan sila, dumating ang siya at hinuli sina Bob at Calvin. Nakakaramdam ng panghihinayang. Narinig ni Calvin na pinahihirapan si Bob. At nagpas siyang kumilos. Pinatumba niya ang isang ahente. Kumuha ng pistol at humingi ng keycard. Tinali ang ahente bago iligtas si Bob. Pagpasok niya sa kwarto, mabilis na hinimas ni Bob si Harris sa labas. Kumperensya ni Calvin Bob. Who insist na siya lang si Robbie. Iginiit ni Calvin na ang Bob Stone ang kanyang tunay na pagkatao. But Bob retorts na walang ibig sabihin ang pangalan. Gumawa sila ng matapang na pagtakas. Nadadala si Calvin. Binubugbog ang ilang ahente. Tumakas sila. Magnakaw ng sasakyan. And Bob hands Calvin a phone para ipasok ang mga code. At tukuyin ang kanilang patutunguhan. Nakarating na sila sa airport. Kung saan halos humihila si Bob ng eroplano mula sa isang hangar. Habang ginulo ni Calvin ang security guard. Lumipad sila papuntang Boston. Kung saan naniniwala si Calvin na si Harris ang Black Badger. Nakarating sila sa kanilang kinalalagyan. And Calvin suspect may sira. Napansin ni Calvin ang isang parking garage at pinapunte si Bob doon. Sa parking lot ay nakaharap nila ang hindi inaasahang mga kaaway. Nakita ni Calvin si Harris at hinabol siya gaya ng deal. Malapit nang bumaba. Inihayag ni Phil ang kanyang sarili bilang itim na badger. Isang away sa sus at kinukuha ni Calvin ang mga drive. Iniligtas ni Bob si Calvin mula sa pagbaril. At nagpatuloy sila sa pagtakbo. Nag-away sina Bob at Phil. At napilitan si Calvin na pumili sa kanila.
Sinubukan muli ni Calvin ang kanyang golden jet flip, na nagsisilbing distraction. Lumilitaw si Bob at tinalo si Phil. Itinulak siya sa ilog. Pagkatapos, Bob thanks Calvin and suggests na sumali siya sa SIA. Nagmamadali silang ihatid ang mga code kay Harris. In time para sa high school reunion nila. At ang reunion, sa wakas ay hinarap ni Bob si Trevor, na sumusubok na ipahiya siya muli. Si Bob ay gumagawa ng isang taos-pusong pananalita. Strips hubad. At lahat ay nagpapasaya sa kanya. Lumapit sa kanya ang high school crush ni Bob at naglalandian sila. Natapos ang kwento na buntis si Maggie. Naghihintay si Bob sa labas para kay Calvin. At sinimulan ni Calvin ang kanyang bagong karera sa SIA. Inalok ni Bob kay Calvin ang kanyang lumang high school blazer bilang regalo. At ayon nagtatapos ang pelikula.